ito tila sumasamba, ngunit hindi ko sila maintindihan kasi ang mga puso nila malayo sa akin. Puwede kasing sumasamba tayo pero ang laman ng puso mo mabigat, ang dami mong dala-dala, at ang isip mo lumilipad. Amen po? And true worship does not concern much of the house of worship but with the whys of it. Ibig sabihin, ang tunay na pagsamba, hindi mahalaga kung papaano ka lalapit at sasamba. Ang mahalaga kung bakit mo ito ginagawa. Amen po? So pang-apat, seek your rest in the altar of God. Seek your rest in the altar of God. Because the true worshiper are the altar builders. Ang tunay na mga mananamba, sila ang nagtatayo ng altar ng Panginoon sa kalagitnaan. Kasi kapag naramdaman ng Panginoon na handa ka ng sumamba at mamumuno, nandiyan na kagad siya. Ang altar niya ay nakalatag sa harapan. And we seek to glorify Him in everything in our lives. Worship then becomes a life, not an event. Kaya we should maintain the state of worship as this is our life to have the passion for the Lord we worship. Kaya nga mahalaga po itong topic na ito ngayon sa inyo. Passion of the heart. Worship is a passion of the heart. Dapat nakakahiligan nyo ito, nai-inlove kayo sa paggawa na nito, at nagiging masigasig kayo. Amen po? Alam nyo, ito po yung naging susi kung bakit ang inyong lingkod kayo ay matatag pa rin at diretso pagsalita kahit na mild stroke ako. Bakit? Kasi nung pong ako'y inaatake, alam ko hindi na tama ang aking nararamdaman, halos ikamatay ko. Sabi ko nga po, excuse the word, nagkandaihi po ako sa sakit na naramdaman ko dahil hindi na ako makahinga. Namimintig na ang aking buong ulo ko, manhid na yung aking kaliwang pisngi, at wala na rin pakiramdam yung kaliwang bahagi ng aking katawan. But still, yung kanang kamay ko na itataas ko pa, tinaas ko pa rin po yan at inaawitan ang Panginoon sa aking puso at isipan. I sing praises to your name, oh Lord. Nag-glorify pa rin po ako, nagpuri pa rin po ako sa Kanya habang ako'y inaatake sa puso, mga kapatid. Why? Bakit ko nagawa ito? Kasi ito po ay estado na ng aking puso. I am already having this passion for worship, a passionate heart. Amen po? At ito po ay lifestyle na, ibig sabihin, bahagi na ng ating pagkatao at buhay na natin ang sumamba. Inaatake ka man, may dinaramdam ka man, namatayan ka man, at nagdadalamhati, still, karapatan ng Panginoon na taasan mo siya ng kamay, awitan, sambahin, papurihan, dakilain, pasalamatan mo siya. Dahil marami siyang plano sa iyo, kapatid, na hindi mo alam at kasalukuyan niyang ginagawa. And He will say to you, I am not done with you yet. Amen? At panglima at panghuli, mga kapatid, openly declare the reign of God in your daily life. Pahayag mo ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay. A true worship is determined by how far we allow God to reign as the Lord of our lives. Sa sitwasyon ko po ngayon, sabi nga po, that is instant. Walang katiyakan. Bawal na sa akin ang mapagod, bawal magbuhat, bawal ang sobrang emosyon, sobrang tuwa, sobrang galit, at everything. Kaya nga po dati pag nagpipreach ako with conviction at madiin, ngayon kailangan inaalalayan. In between, kailangan may deep breathing ako. At kung walang kasiguraduhan ng buhay, ipisurrender mo na sa Kanyang lahat. Amen? Wala ka nang iniintindi kasi buhay na niya to. And siya na naghahari sa pagkatao mo. Pinaghaharian na niya tayo. Worship should be a way of our life. Hanggang sa uling sandali ng ating buhay, God will reign as our Lord in our lives. Kaya nga sa 1 Corinthians 10:31, ang sabi, whether you eat or you drink, at wherever you do, o kung ano man nangyayari sa buhay mo, do it for the glory of God. Amen po? Kaya mga kapatid, pag po kayo mag-worship, do not worry. Hindi ka na dapat nag-worry kasi buhay mo ito eh. At kung buhay mo na to, hindi siya bahagi lang ng prayer meeting na ikaw ay na-assign. Kung buhay mo na,
Aba, bihasa ka diyan, bakit? Ang sarap kayang kausapin ang mahal mo. In the same way, ang mga taong minamahal mo, lagi mong gustong kasama. At kung minamahal mo ang Diyos, laging gusto mo siyang sambahin, purihin, dakilain. Amen? To live our life that giving glory to God through worship will always brings us to the passion of worship. So sa aking pagtatapos, mga kapatid, I am encouraging you, give yourselves wholly and completely unto the Lord. And that is a true worship. And we can only offer the Lord the real worship He deserves if He reigns completely in our hearts. And let me end by sharing this from John 4, verse 23. But the hour is coming and is now here that the true worshipper will worship the Father in spirit and in truth. And indeed, the Father seeks such people to worship Him. With this, mga kapatid, may our hearts possess the passion for worship. Dito po nagtatapos ang aking maikling discussion sa inyo, a passion for worship. Sa aking pong maiklit final prayer, may we